Kalat-kalat ang mga power plant sa bansa kaya may pagkakataong kinukulang ng kuryente sa ilang lugar. Ayon po yan sa Energy Department. Kabilang yan sa mga inusisa sa pagdinig para sa 2026 budget ng kagawaran. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa deliberasyon ng Senado sa 2026 budget ng Department of Energy, kwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit sa laki ng dependable energy ng bansa, kinukulang pa rin. Ayon kasi sa DOE, 27,000 gigawatts ang dependable energy natin o maaasahang kuryente. Sobra-sobra sa consumption na 19,000 gigawatts lang. Meron tayong sobrang 8,000 megawatts. So itong problematic na ito, ano bang ginagawa natin? Ba't di natin ma-address? Yung mga planta po kasi hindi located in one location. Pati po yung mga consumers natin hindi in one location. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, kalat-kalat kasi ang mga power plant natin, kaya nagkukulang sa ibang lugar. Ang iba pa nasisira, kaya hindi talaga masasabing dependable ang numero ito. Hindi kasi nakaspread out ng maayos yung mga power plant natin. So now, pinapa-review ko ulit ang energy plan para tignan saan ba yung mga regions na kailangan may base load pa tayo or saan kulang yung mga transmission natin. Those are things na kaya kahit mathematics siya, na tama naman, sobra-sobra tayo, pero actually yung design may kulang pa talaga, Mr. Chair. Halimbawa niya, maraming planta sa Luzon pero limitado ang linya. Ina-assess na raw ngayon ng DOE ang iba't ibang planta sa bansa at posibleng matapos ang review sa katapusan ng taon. Iginiit din ng DOE kanina na hindi PR ang balita na nangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asian countries sa paghahanda na magtayo ng nuclear power plant. A year and a half ago, we have done nothing. Nothing. And then now we're on the forefront. Ang galing talaga natin. What happened? Who can update me? Kaninong PR yun? Mr. Chair, hindi yun PR. Ever since 2022, with the new administration, medyo na-revitalize yung nuclear energy program interagency. It just took us time to get back on track. Now we have a nuclear division. We have NEPIAC, nuclear division in DOE. We have a roadmap already. Paliwanag ni Garin, steady ang paghahanda ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, kaya naungusan natin sila. Indonesia at one point was ahead of us, but hindi steady kasi their legislative medyo binawi ulit yung authority. Vietnam is also getting ahead also, but it depends on the year na rin or depends on the country. But comparatively, we are ahead of the rest with the rest of the countries in Southeast Asia in preparation for building the power plant. Dagdag ni Garin, na-review na ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang roadmap ng Pilipinas sa nuclear energy. May kasunduan na rin tayo sa US at ibang bansa at maraming kumpanyang interesado rito. May surveys na rin daw silang isinagawa sa acceptance rate ng nuclear power. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras.